Person-Centered Therapy, a humanistic approach developed by Carl Rogers. It focuses on creating a safe, accepting, and non-judgmental environment where the client can openly explore their thoughts and emotions. The therapist does not lead or direct the conversation. Instead, they offer empathy, genuineness, and unconditional positive regard. Through this supportive relationship, clients are empowered to understand themselves more deeply and move toward personal growth. Hi, Janus! I'm glad na nandito ka today. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman mo na ito ay safe space. So, pwede mong sabihin kahit ano yung halo-halong nararamdaman mo ngayon. So, walang pressure. Gusto ko munang kamustahin ka. Kamusta ka ngayon in this very moment? Right now po, actually ako po ay hindi kinakabahan. So, yung first time ko po na professional and for my feelings experiment, actually I am exhausted at some point kasi patapos na po ng days defense natin still parang nakakapagpapagod po ako parang nandito pa lang po yung harap sa akin ng business. Also, I am overthinking some stuff na related pa rin in academics. Salamat sa pag-share. Narinig ko na yung pagod mo at normal lang naman maramdaman yun after everything na pinagdaanan mo for the past months. You mentioned na pagod ka dahil sa thesis and academics mo. Can you tell me more about that? So, sa thesis and academics, yun nga po, as I said earlier, this is dependent on the na sa aking process, but hindi pa ako masaya na this is dependent on me. Pero I am really happy about it. Pero, para po kasi naging pagod ko yung previous, during the process, yung data gathering, yung pag-aalis ng papers. Kasi po nung mga unang may energy pa ako, ipagtuwang pa ako, nakipalan pa ako. Pero right after the defense, parang bumagsak po sa akin lahat ng pagod na naramdaman ko during the process. Yung po naramdaman na pagod na pala yung katawan ko. So, hindi lang po kasi physical exhaustion yung naramdaman ko, pati yung mental and emotional. Kasi may mga pagkakataon na thinking about the business, hindi po ako makatulog makakalam sa akin. Na ako, gusto ko na makatulog, pero magpipikit ako ang business na ako. Magpipikit ako na alam ko yung mga nangyari sa business. And hindi ko po alam kung ano na yung gagawin ko. So parang yung sobrang pagod na pagod ko mentally, physically, and emotionally po. Ano naman yung sa lahat ng pinagdaanan mo, ano naman yung sa tingin mo pinakamabigat sa'yo? Itong mga nakaraan po actually ay related pa rin sa academics, which the financial. Kasi po ang aking father is already a senior citizen and siya lang po yung businessman. Although hindi lang po siya makakapalit po ako, still siya po yung mismo tumutulong sa akin sa pagbibigay ng pera. Pagbibigay ng pera para sa thesis, hindi lang sa thesis, kundi kung baka sa araw-araw, para doon ko bayad sa dorm. So medyo mabigat po siya for me. Alam ko, ang dami na niyang nabibigay and kaya hindi pa rin tapos yung thesis. And also yung part na malapit yung thesis defense. Tapos hindi pa rin maayos yung paper namin, hindi pa rin maayos yung sa participants namin. So medyo pressure po siya sa akin. Parang sobrang bigat rin sa akin. What if hindi ko tumatapos agad? What if parang to the point na parang tinanggap ko na po maging irregular kasi hindi ko siya matatapos. Alam ko hindi siya matatapos kaagad. But still thankful na natapos po siya. Pero hindi ko po maibigay yung fully energy ko. Okay, tapos na siya. Kasi po
exhaustion during the past few months, bumagsak po talaga siya right after yung sabi ng thesis panels, ng mga panels na thesis defender. So parang sunod-sunod talaga. Thesis, deadline, pressure. Tapos parang kailangan na pang mag-function kahit pagod ka na or drain ka na. Alam ko na makatapos lang ng thesis defense mo. So, kamusta naman yung naging experience mo doon? Before, during, tsaka after? Before ko actually, basically exhaustion po ako na nasa before the defense kasi nga po, ako po ay may motion sickness and yet I need to be active. I need to take buses kasi matiwag ko na tulog for every sa time. And at some point, nakakapagod po talaga siya. Aalis ako ng 7 a.m. makakauwi ko mga 6. Pagkatapos pagkauwi ko, maglalabang po ako since nagtitipid na po so hindi po ako makapagpalon. And during the events, before an hour or a day before the events, wala po ako na makakapag gusto na yan, gusto na akong defend, gusto na sabi na this is defended. Wala po akong nalabang parang gusto na lang po talaga siyang matapos kasi sobrang pagod na po ako. And during naman po, syempre, hindi ko po na-realize na okay, nakaharap na ako sa panel. Po ko start na pressure. Can I defend this? Can I do this properly? Kaya ko ba itong gawin? Kaya ko ba siyang ma-explain, maayos, or whatsoever? So, after the defense, sinabi na po nila, okay, tapos na, this is defended. I cannot fully express how happy I am because of the exhaustion. Dahil nga po sabi ko po sa kanina, gaya po yung sabi ko kanina, magsak po talaga lahat sa katawan ko once I heard that maybe our thesis are already defended. Kasi hindi ko po ma-express yung sarili ko, and at the same time, hindi ko po talaga sure kung sa'yo po ba ako mag-defend po siya. I know I am happy, but I can really feel it na alam, so yun po yung mga experience ko before and during and after this is defense. Mukhang malaking weight or mabigat talaga sa'yo yung naging thesis mo. Kahit na nagawa mo pa rin, nandun pa rin yung pagod. Narinig ko rin na hindi lang ito basta physical na pagod. Nagkaroon ka din ng emotional tsaka mental na... Yes po, kasi during the process na pwede po ako makatulog. So pag po hindi po ako makatulog, I am overthinking stuffs. And I am overthinking what if I can defend it? What if magkamali ako? What if ma-redefense kami? To the point na naisip ko na po, irregular na po ako. Doon na po umaabot yung overthinking ko. And for the emotional stuff, hindi na po ako totally nakakaiyak. Parang I don't have any means para umiyak. Kahit na gusto kong umiyak. So parang nag-suppress po yung emotion ko. Na-feel na nun yung utak ko. Na yun na po yung naging factor sa mental side ko na parang okay, dapat lagi ako okay. Kasi hindi ka matapos. So parang nangyayari po, so pag gusto mag-emotional, pag gusto umiyak yung iba na po, push ko pwede na gawin. So parang na-affect naman nga po yung mental side ko. In my mental health and then my emotional. Gusto ko lang malaman mo na valid lahat ng naramdaman mo. Hindi madaling maging forger kasi nga yung thesis nyo, dami mong pinagdaanan. So, you've been carrying so much. If you listen to yourself right now, ano yung sa tingin mo pinakakailangan mo after everything you've been through? Like rest, support? Yes, I did get a rest after the difference. I think that's wasn't enough. Hindi po ako nag-isip na parang
to store it or to support naman I am able to run or say things to my friends. Pero I think it's something else. I really don't know kung talaga gagawin ko right now. I see. It makes sense naman kasi kakatapos na nung defense mo. We don't know what to do. Just take your time to know yourself. But meron ka bang mga small step na possible na makatulong sa'yo right now para at least mais yung In terms of purpose, small step, I really need to feed myself. Like, okay, so to do, I use defense, defended the house. I think I need to feed myself for something that I really want, for something that I really enjoy. That's a good step. Minsan kasi small step lang talaga yung kailangan. Yung hindi mabigat, pero meaningful. So before we end, gusto ko lang sabihin na ginawa mo yung best mo sa thesis and surviving for the past months. So that's already shows strength and dedication. Normal lang mapagod at normal lang magpahinga muna. Is there anything else na gusto mong i-share before we close our session? I think that covers it all. Thank you for being honest today. You did well. So, take things slowly ha. So, one step at a time. So, nandito lang naman ako to support you.